Hello mga kapips! Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man kayong sulok ng mundo. Today finally nakakapag take na rin ako ng day off ko. Supposed to be dapat Tuesday and Wednesday, kaso nga nagtrabaho kahapon. And today, nakapag day off naman, tapos bukas balik na naman sa duty. So, kumusta kayong lahat dyan? Gising ko lang din. Nagluto na ako ng makakain ko. Tsaka ng ulam ko. Mamaya konti maglilinis rin ako ng bahay. Ewan ko bakit. Kapag day off, ang bilis ng oras, no? Pero kapag nasa work ka, medyo matagal. So, dahil mag-winter na. Actually, dapat winter na talaga. Pero late yata yung Alberta, yung ibang province nag-i-start ng mag-snow. Dito puro snow flurries pa lang yung na-experience namin, hindi pa talaga totally snow. I'm excited to experience as a first timer. And may counting worry din kasi nga nagma-minus 30 daw dito, minus 20. So kung ganun yung temperature, talagang kailangan natin ng full gear and kailangan natin mag-invest sa magagandang brand ng mga winter jacket, winter boots, yan. Yung ating mga gagamitin. Syempre kasi nga naglalakad pa rin ako. Although malapit yung trabaho ko sa bahay ko. Pero syempre pag lumabas ka, kailangan pa rin natin na prepared tayo, diba? Ayan, medyo may mga nabili na akong gagamitin ko for the winter. Hindi ko pa naman sila na nagagamit. Pero naka-offer kasi kaya pinatulan na natin. And nga pala dito sa Canada, pwede ka ditong umorder through online and pwedeng magkaroon ng for payments. Meaning to say like installment. Yan. I-split nila yung payment into 4, like every month or either every paycheck every 15 days. Yan, kakaltasan ka nila sa card mo. So ginawa ko ganon kasi medyo pricey yung mga branded na winter attire dito. Medyo mabigat sa bulsa kung isang bagsakan, kaya ang ginawa ko ganon na lang, split na lang yung payment ko into 4. So every 15 days nagkakaltas sila sa card ko. And hindi na masyadong mabigat, diba? Kasi nga syempre kada sahod ko may mga nakalaan na expenses para doon. Yung pagbabayad ko dito sa bahay, para hindi masyadong mabigat, ang ginagawa ko every paycheck, nagbibigay ako ng kalahati dito sa may-ari. So every 15 days half of the amount ng rent ko dito binabayad ko, kaya hindi ko nararamdaman na mabigat, diba? Mga wise moves tayo dyan. Eto, pakita ko sa inyo yung mga nabili kong winter attire. Ito, in-order ko to through online. Ayan, Columbia brand yan, na nagkaroon pa ng delay kasi yung lugar ko na inilagay kung saan ako nakatira is different. Yung Edmonton is different from Smoky Lake. So nilagay ko yung Edmonton. So na tinawagan pa ako and kailangan ko pang ayusin yung address ko kung saan talaga nila ipapadala. Dito kasi either sa bahay nila, sa bahay mo dadalhin yung in-order mo, or meron ditong selected area na doon talaga nila i-drop off yung mga orders mo, and kukunin mo lang doon, present mo lang yung ID mo. May drop off center dito. So ito yung Columbia, naka-offer siya nung binili ko, nasa kon lang siya, nasa 120. Ayan, original price is nasa 300. Yan, tapos split into 4 payments. Yan yung binili ko, medium size siya. Tapos yan, Columbia heat magnet. So kaya nito yung minus 30 kapag
sinuot ko siya. Maganda siya. Fitted sa akin, tsaka hindi siya masyadong bulky. Kasi iba ko nakikita, di ba, pag talagang winter, yung common natin nakikita is patong-patong, masyadong bulky. Hindi ko masyadong gusto yung ganon. Ayan siya. Ito yung pinaka-heating element. Yan, black dot. Diba? Tapos may hood siya. Okay. Tapos marami siyang pockets. So, pwede ko marami ilagay. May omni-heat siya eh. Okay. Ayan. Tapos may warmer na rin siyang kasama. Ito, at as of this moment, yan, sa ganitong temperature, okay na mag warmer ka. Tapos patungan mo ng t-shirt or anything kapag papasok ka. Yan, malaking tulong yan. So, kaya ako siya kinuha. Columbia brand. Ganda siya, diba? Tapos itong mga winter socks to. 3 types yung binili ko. Ito yung pang talagang pang sobrang lamig na nito. Ito, ayan, medium lang yan. Tapos ito din yan. 3 types yan. So, naka-prepare tayo, diba? Tapos ito rin, bumili rin tayo ng natawag ba dito, Tinsulate. Yan, ito yung lagay mo sa ulo mo. Yan, para kang hold upper pag suot mo ito eh. Pero yan, malaking tulong to. Cover yung ears natin. Yan. So makikita lang yung mata natin. Kasi pag talagang minus 30, sabi nga nila hindi ka pwedeng lumabas ng basa yung buhok mo kasi magpuputol-putol siya. Ganon katindi yung lamig dito. Kailangan prepare tayo yan. Binili ko rin yan. Ito naman binili ko sa West Edmonton Mall nung napunta kami doon. Tsaka ito, yan, itong gloves. Yan. Ito, Columbia rin to. Maganda kasi dito sa gloves na to, kaya ako nagustuhan is pwede kang gumamit ng cellphone. So yan, itong part na to gagamit mo siya at naglalakad ka ma kapag mobile ka ng hindi siya slippery, hindi katulad nitong isa. Pero ito yung ginagamit ko so far kapag nagbabike ako. Yan, ito hindi ko magamit dito yung cellphone kasi wala siyang stopper katulad nito. Yung difference nila. Ayan, tapos ito bumili rin ako nito. Ito yung warmer pants. So suot mo siya tapos mag pants ka. Yan, malaking tulong to kasi it will keep you warm kahit nasa malamig na, kasi kahit nasa work duty kami ramdam mo pa rin yung lamig kahit although may heater naman, pero malaking tulong to. Pero so far di ko pa naman siya ginagamit, kaya pa naman ng naka t-shirt lang talaga ako tsaka naka pants, ganun lang. Ayan. Ito warmer din to, long sleeve warmer naman siya. Ayan. Tapos ito binili ko rin, in-order ko naman to sa Amazon. Rock Bros yung brand niya. Lagi mo rin din siya sa gulong ako maglalakad ka. Ito maganda rin to kasi may yan, kita niyo yung texture niya. It will keep you warm also. 2 types yung binili ko. Ito naman kasi is waterproof naman siya. Ito kasi problema naman nito, hindi siya waterproof. Yan. Ito at the same time waterproof. Yan. So yun, may mga option din ako.
Kasi sabi nila dito, hindi naman talaga porket nag-start yung winter dito is tuloy-tuloy yung snow. Minsan may araw, minsan malamig talaga. Yun nga lang, siguro by December until March, yung kasagsagan daw talaga ng winter yan dito. So yun talaga yung pinaghahandaan ko dito. And ito yung medyo mahal dito, buti na lang may nagbigay sa akin, si Kuya Ali. Kasama ko sa work, winter boots yan. So diba, malaki yung natipid ko kasi medyo nasa 200 plus ng mga ganito, 300 eh. Depende pa yun sa brand ha. Ito, nabili ko naman to ng $8 lang yata to. Ayan. Meron ditong parang ukay sila. So nagpunta kami doon. Yan, Sorel brand. Maganda rin, nakakita ko rin yung brand nito, na search ko, maganda rin siya. Nga lang gamit na, pero okay lang, diba? Be practical. At the same time, syempre kailangan quality rin naman kahit papano. Yan. Medyo gamit na siya pero okay pa rin naman. So yun yung mga gagamitin ko sa winter. Yan, kung kita niyo naman, nakasandal lang din ako ngayon. So okay pa. Kaya naman yung weather. Saktong-sakto lang. Maaraw pa nga eh. Yun nga lang, madali ng mag night time dito compare sa daytime. Daytime normally dito 6 yan. Sunrise tapos 4 PM sunset, 'di ba? Ganun kabilis lang yung daytime dito. Pero by April naman 'yan. Magiging ko naman 'yan. Mas lamang naman yung daytime. Nung dating ko dito 10 PM may araw pa eh, bandang July. Yun, nakakamiss din 'yun kasi kahit after na ng work mo, ang liwanag pa, 'di ba? Parang kwan lang, parang hapon lang kung sa Pilipinas, ganun lang. So ayan, kakain muna ako, gutom na ako. And salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa channel ko, and we are keep on growing, and salamat. God bless you all mga kapips, and patuloy ako mag-share sa inyo ng experience ko dito sa Canada. Alam ko rin na maraming aspiring sa inyo na makarating dito, and I can say na talagang maganda dito sa Canada. Talagang worth it. Kung gagastos ka man, worth it talaga yung magagastos mo. And syempre, talagang dapat marunong ka lang humawak ng pera kasi syempre kumikita ka ng dollar dito. So dollar din yung gastos mo, kaya kailangan magaling kang magtipid ng pera. And talagang way of living here, yan, wala akong masabi, maganda talaga, especially if you have family. Talagang worth it. Sa mga next vlog natin, tatakal natin yung mga benefits ng, especially yung may pamilya dito, may mga anak. Grabe, talagang may inspired kayong lalong pumunta dito kasi talagang maganda yung makukuha ng mga anak nyo. Madaming libre. So yun lang muna, kain muna ako at gutom na, and maglilinisin ako ng bahay kasi today lang yung day ko, bukas back to work na naman. Salamat ulit mga kapips, and God bless you all. Ingat kayo palagi. Bye bye and have a good day sa inyong lahat.